bago tayo nag-raid, doon na natin inimbestigahan saan nanggaling yung mga bakal. At yun yung ating naging basihan sapagkat we will provide you with the videos and pictures na yung mga bakal na ginamit dito, ang markings DMS. Ano ibig sabihin ng DMS? Davao Mighty Steel. So it so happened na nasa Davao yung steel factory. And ang sasabihin ko po sa inyo, itong Davao Steel na to, panglima na po ito sa steel companies na aming ni-raid. So yun ho yung sasabihin natin dito. At yung sinasabi na hindi na rescue, DOH, there's an indication na mayroong advanced stage na may exposure sa radioactive materials tong mga tao na nagtatrabaho po rito. So this is a health issue and safety standards na issue po. Sir, maganda po itong bago accomplishment nyo ng SAO. Konting background lang po, Director. Dalawa to, nung Friday tsaka nung Lunes, habang bumabagyo. No? So, 17 individuals yung na-aresto based on the intelligence report. Merong fraud na ginagawa ito, which is computer-related. So, nung nagkasatay ng operations to entrap and arrest them, nahuli nga natin iba't ibang nationalities, may Taiwanese, Malaysian, Filipino. So, ginagamit nila yung mga, nagagawa sila mga fake account, fake data to get the data ng mga bibiktimahin nila at gagamitin ito para makapag-scam, makakuha sila ng malalaking halaga. Yung isa daw, sir, nagpakilala pa atang FBI. Iba naman yon. That's the one na operation nitong last Monday na nagpapakilalang FBI. May badge, may gamit na parang document to represent the FBI. May mga handler siyang kasama. At ano yun? Tignan mo ngayon kung ano yun. May ano pa. So nagpakilala FBI, so na-arresto, nagpapakilalang FBI, inaresto natin ito at dalawang kaso ang harapin ito, computer-related fraud saka usurpation of authority. We are coordinating also with our counterparts in the US Embassy para i-turn over din namin yung mga nabiktima. Binibiktima nito mga nasa abroad na personalities. Okay, parang sinasabi ata may connection siya sa DOJ, US DOJ. Yun ang mga pakilala niya, yun ang ginagamit niya na pamamaraan. So, we are coordinating with our counterparts sa FBI dito sa US Embassy. Okay, bakit po kaya dito na naman sa Philippines ang ginagawa nilang setup? Well, hindi ko alam kung ba't dito yung ginagawa niya haven, but one thing is sure that we will not allow foreign nationals to make the Philippines as their haven for committing crimes. Sir, ano po yung alok niya, sir? As a... Parang may mga kaso, halimbawa na ayusin or mga favors na related sa FBI, sa DOJ ng Department of Justice ng US. So, din natin siya na-set up at hinuli natin. So, target niya mga foreigners? Foreigners, yun yung ginagawa niya na... Foreigners na may mga kaso siguro? Sa kasama yon yung mga foreigners na may mga concerns sa FBI or sa authorities. So, paano po promise ng areglo? Nagpapahari siya na matutulungan, nagpapakilala ng FBI. Ano po yung sinampang kaso, Director? Usurpation of authority under the revised penal code at computer-related fraud dahil ginagamit niya rin yung cyber space para lukohin itong mga tao na kanyang bibiktimahin. Okay. Hindi, Taiwanese ang personality niya. So, ilan sila, sir? Isa lang? Isa lang yung nahuli natin doon sa nagpapanggap na FBI. Oh. Yeah. Pero we will conduct follow-up operations for us to find out kung may mga kasama pa ito. So, hindi related doon sa 17? Iba, magkaiba. Friday naman to. Oh. Yung sa 17, sir, ano naman po yung ginagawa nila, sir? Using fake profiles na para makakuha sila ng data doon sa kanilang bibiktimahin. At gagamitin nila ito para makakuha ng malaking halaga. Sir, yung sa next accomplishment nyo, maganda po yung NBI na nahuli. Konting background, sir. Kanina lang yun, he will be subjected to inquest. Merong mga nagpapakilala siya na NBI. At totoo naman, he is an NBI employee. Job order siya. At nag-iikot sa Mindanao, may mga pinapaikot na sinasabi na utos ng direktor para mangolekta ng mga iba't ibang halaga doon sa mga taong medyo may mga negosyo ron na hindi nakarehistro ng tama. At nabalitaan ko yan, may nagreklamo sa akin na isang mataas din na official doon. Kaya nagpakasa ako ng entrapment operation just today
Paulit-ulit na nangyari. At ngayon, na-aresto natin ito. At ikakasuhan natin ito ng iba't ibang mga kaso na kanya nilabag. Nasa magkano daw po hinihingi and para saan? Yung report sa akin una, 1.7 na yung nakukolekta eh. Na yun daw, pinapakolekta daw ng direktor. 1.7 million. So wala po tayong inutusan na ganyan, kaya ang panawagan ko sa mga tao, pag may gumagamit po ng pangalan ng NBI at ng ang pangalan ko bilang direktor para magkaroon ng financial advantage, ipagbigay alam niyo po sa amin at tuhulihin po namin ito. Kapalit ng ano daw yun, sir? Wala kunwari nakakolekta ng pera. May proteksyon dahil medyo may problema ng konti na sa legalidad, yun yung nakarating sa akin. So isa pang payo ko is yung legalidad, ayusin natin yung ating mga hanap buhay para wala po tayong maging problema sa law enforcement. At hindi natin kailanganin na makipag-ugnayan pa sa mga masasamang gawain na ganito. Sir, ilan na yung nabiktima nitong tao na to? Medyo marami-rami na yata, nakakolekta na ng 1.7 doon sa area ng Mindanao. Sir, matagal niya nang ginagawa? Ang report sa akin mukhang medyo matagal na. Oo. Siya sa headquarters yun, no? Nandito siya, pero may tao siyang ginagamit sa Mindanao. Gano'ng katagal na po siyang employee? Job order siya, hindi ko alam. Kukunin ko pa yung history, ano. Pero, So paano yan, sir? Illegal po yung ano talaga, yung complainant din. yung complainant, government official nag-complain, kaya kami nakapagkasa ng entrapment. Government official po sa Mindanao. Sa Mindanao. Nakipag-coordinate sa opisina ko. Pero ang entrapment, sir, dito sa Dito sa Maynila, lumuwas dito yung parang ginamit natin na subject para kunyari magte-turnover ng mga collection. Dalawa na yung nahuli na natin yung isang nasa Mindanao na ginagamit. Tapos ito ngayon, siya yung nagpapaikot. Okay. Other matter, sir. Sir, yung mga lobbyista, sir, nakabalik na po ba dito? Sa report sa akin, wala pa. Hindi pa bumabalik. May effect po ba yun sa investigation? Wala. Tuloy-tuloy naman yung investigasyon natin. Dumating yung mga abogado niya dito at tinignan natin kung ano yung mga statement. Nagbigay na sila statement. Nakirinig nyo rin naman yung pahayag nila. Nagpa-interview si Atty. Minjola. At si Atty. Jing Paras, umattend din ng isang parang talk show. Nagsabi na rin siya ron. So, mas lumilinaw ngayon yung kaso. Sir, ano yung katotohanan na baka daw i-freeze yung account nila kaya sila nag-abroad? May ganun din ba kayong nararamdaman? Well, ang batas naman, pag ipiprease naman yung account is kung meron ka ng predicate crime na tinatawag, kung may nakasampa na sa yung kaso. Pero right now, yung stage ng kaso nila nakasampa dun sa ombudsman for preliminary investigation. Sir, may information kayo na saang bansa yung magdadala? Ang huling report sa akin, sa Switzerland sila nandoon parehas. Sir, yung mga Cayetano nandito naman. Nandito naman, yun yung pagkaka-report sa akin. Oo. Sir, gusto po pala yung naging flood control investigation natin, sir. Ayun, yung mga detainee, yung mga nahuli. Flood control, tuloy-tuloy yan. I-wrap up natin yung iba. May mga ilan kaming sinampa recently, yung dalawa yung sa Cebu. Sir, hawakan niyo ba yung case nung sa Zamboanga, yung Ateneo shooting? We have conducted an investigation, but we will coordinate with the PNP dahil nag-imbestiga rin sila. Oo. Paano yun, sir? Parallel? Or ano yung hatian natin sa investigation? Well, we will conduct our investigation. At the end of the investigation, we will have a coordination and submit the investigation report. Ang problema rito, yung subject mismo, yung namaril, he also took his life, di ba? So, ang mas tinitingnan natin dito, if this is related dun sa iba pang mga nangyari. Na amin ng matagal na rin sinusundan at iniimbestigahan. Sir, may nagtanong po kanina sa press con kung may liability ba ang Ateneo dito. Hindi pa natin makikita yan. Tingnan natin kung ano yung kabuuan ng istorya. So it's an ongoing investigation. Sir, how about yung, pwede na po ba yun i-share? Yung sinabi niyo po na may ginagawa, may binibuild kayo na investigation sa isang mataas na administration, sir? Wala pa. Ongoing pa lang yan eh. Kinukuha namin yung mga dokumento. Pero related to what ba to, sir? Wala muna akong sabihin. Basta lahat ng mga dumarating sa amin para imbestigahan ay amin naman tinitingnan. Hindi natin tinitingnan yung personalidad, kundi yung dokumento, ebidensya na dumarating sa ating tanggapan. Yung sa Facebook po din, ano pong Tuloy-tuloy yun. Marami na kaming nag-gather na mga ebidensya. No? We have coordination with the other agencies na nagpasok din ng pera sa PISGO kasi meron pa palang ibang government agency na naglagay ng pera doon. Based po dun sa mga pinasumpinan na nabanggit niyo po last
kinakailangan na implicate si Senator Cayetano ay ipapasubpoena niyo rin siya. Kung kinakailangan. Opo, pero sa development po ngayon. Well, merong mga documents na showing that he is introducing himself as the chairman of PISGOC. So, that is something na kailangan magbigyan ng linaw dahil lumalabas sa dokumento na galing sa SEC, hindi siya kasama sa board ng PISGOC. With that, Direk, may chance po na maipatawag din si Sen. Cayetano or... Tapusin muna namin na pagdumalo yung mga opisyal ng PISGOC. Saan namin i-decide. Sir, sorry, balik lang ako dun sa Magnanay. May indikasyon po ba na babalik, hindi na sila babalik ng Pilipinas? I cannot second guess kung anong plano nila, kung anong gagawin nila. Sabi kasi sir ng ombudsman kahapon parang kahina-hinala yung request ni Legarda na extension sa kanyang travel authority po para sa medical leave. Well, tama naman yun. That can be a subject of suspicion. Pero we also have to give her the benefit of the doubt kasi naman kung wala pa namang malinaw na ebidensya na magsasabi noon, hindi rin naman natin sabihin. Pero we will respect yung mga ganyan na opinion dahil opinion yan na there's a basis, there's an indications also. Direk, napatawag na po natin yung 4 lawyers, no? Nakasubpoena na, umattend na sila. Saan na po tayo sa direction dun sa investigation na ano po kaya katagal tayo magkaroon ng result na for referral? Pakiulit. Foreigner lang sir, or may timeline for 2 years. Since tapos na po yung... Baka tapusin namin yung investigation report in the next few days. So we can file the necessary charges na kinakailangan kung meron man. in the next few days, which is... 3 to 5 days siguro. Tapos na yan. May hindi kayo tinanong yung Davao. Wala naman. Nangangaras ka na daw ng mga... Well, that is a political statement ng mga nagano politika. Malinaw naman, it's not the NBI alone na nag-grade ng Davao, no? This is a coordinated law enforcement kasama ang PNRI. Sila yung nag-determine ng radioactivity ng materials. Kasama natin dito ang PAOK. Kasama natin dito ang Department of National Defense. Kasama natin ang Coast Guard. Coordinated natin sa DSWD, sa DOLE, sa DOH. So yung sinasabi na ni-raid na walang basyan, walang employee, at sinasabi pa na yung pagguho ng 70% ng gumuho sa Sarangani at sa General Santos ay walang basyan, sinasabi para naging engineer na si Atty. Matibag. Bago tayo nag-raid, doon na natin inimbestigahan saan nanggaling yung mga bakal. At yun yung ating naging basyan sapagkat we will provide you with the videos and pictures na yung mga bakal na ginamit dito, ang markings DMS. Ano ibig sabihin ng DMS? Davao Mighty Steel. So it so happened na nasa Davao yung steel factory. And ang sasabihin ko po sa inyo, itong Davao Steel na to, pang-5 na po ito sa steel companies na aming ni-raid. Nauna na po ang Luzon, hindi po sa Mindanao nauna. Ang unang-una po nating ni-raid dito ay nasa Bulacan, sumunod sa Pampanga, tapos sa Pampanga ulit, tapos sa PBDEC. So yun ho yung sasabihin natin dito. At yung sinasabi na hindi na rescue, DOH, there's an indication na mayroong advanced stage na may exposure sa radioactive materials tong mga tao na nagtatrabaho po rito. So this is a health issue and safety standards na issue po. There are posts circulating online, sir, na yung mga workers daw po, they have been traumatized dahil daw po pagpasok is tinutukan daw po, parang may mga baril daw po. So what can you say about that, Director? Wala naman ginawa na ganun. But law enforcement, siyempre, pag nag-enforce ka ng warrant, search warrant, lahat naman yan talagang meron namang mga dalang barila. But it's not true. Their rights were respected. Even those who were personalities na kinasuhan, they were rid of their rights. At yung mga workers, malino yung sinabi na hindi sila inaaresto, kundi they're being rescued dun sa nangyayari operations. So makita nyo naman may mga sumama doon na media from PAOK ba't nandoon. So but we will present it. We're preparing a more detailed report. Makikita nyo doon yung markings ng mga metal na Davao Mighty Steel talaga yung nakamark doon sa mga gumuho na establishments. So. Thank you.